Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City. Pero sabi namin, sige, sumakay na kayo. Basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano. Ayan. Eto ha. Ang sinasabi kasi ng mga hindot na mga pinklawan, loyalistang tanga, at yung mga trolls na bayaran, sinasabi nila kesyo hindi naman tama na ikumpara yung COVID at yung gera. Dahil sa COVID, hindi naman daw kasi nasasara ang airspace. Baligtad nga eh. Hindi nga nasasara ang airspace pero bawal ang lumabas. Bawal lumapag ang mga airplane. Kahit hindi sarado, hanggang doon lang sila sa taas. Pero gawin pa man, nadadaan yan si negosasyon sa mga bansa. Masasabi naman nila na pwedeng paraanin nyo lang ang aming mga nationality. Ang sinasabi nga ni BP Sara dito, yung conclusion niya na kung gugustuhin, meron namang paraan. Bakit? Ito mismo yung pinakita ko yung video sa reel. Ayan. Nagbanta ang Amerika na ititigil nila nasa frontline na balitang yan, Rainiel Pawit. Lumapag na kaninang umaga sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong Nulan, ang 299 na Pilipino. Ito, kasagsagan, itong balita nito, kasagsagan ito ng putukan ha. Yung unang putok ng Amerika sa Iran at ng Israel sa Iran at yung pagganti ng Iran sa mga Middle East country. Pero nakauwi itong mga to. Ilan lang sila sa mga kababayan nating naipit sa Kita nyo yung eroplano, Emirates. Isa yan sa mga paborito kong eroplano pag pumupunta ng Middle East at Europa. Ibig sabihin, galing talaga yan dyan. Kaya nga Emirates eh. Diba? Sa UAE yan, United Arab Emirates. Diyan ang galing yan. So napakalinaw na posible ang dumaan sa airspace. Ang siste kasi, ganito mga kababayan, umiiwas lang. Ibig sabihin, hindi dadaan dun sa kung saan nagkakaroon ng bombahan. Usually, dumadaan ng Europa, tapos from Europe, dumediretso na kung saan man, maaaring bababa sa malapit-lapit, tapos saka ulit lilipad. Sa madaling salita, medyo magmamahal. Yun ang katotohanan. Magmamahal ang pamasahe. Kasi nga, yung magmamahal yung eroplano, yung pagka-charter plane mo yan, ibig sabihin ng charter, ibig sabihin, nirentahan mo. Pare, rerentahan mo yung buong eroplano. Yan to. Ganito ang charge niya kasi yung gasolina papunta sa Europa, yung Europa papunta sa Asia o saan man, gasolina na naman, tas bago pa pupunta ng Pilipinas. Kasi alam ko, hindi kayang direkta mula Europa. Correct me if I'm wrong kung kaya. Kasi nung nagpunta tayo ng Deheg, wala talagang biyahe from Europe to the Philippines. Talagang dadaan ka ng Middle East. So malamang dumadaan sa ibang lugar. Kasi bilog naman ang mundo. Hindi flat. Sorry na, Sir Jack. Kasi si Sir Jack naniniwala flat ang mundo. Bilog yan. So pwedeng umikot yan. Kaya lang, mas mahal ang pamasahe. Ibig sabihin, mas mahal ang gasolina. Ang tanong, bakit ang daming palusot ng gobyerno? Alam niyo kung bakit? Baka kasi naibulsa na yung pera. Eto nga, pakita lang natin. Ayan. Basahin natin. Ayan. So, nakasulat dyan, bakit ko pinakita yan? Sa
budget natin, ibig sabihin yung national budget, meron tayong tinatawag na unprogrammed funds o yung contingency funds na tinatawag. Sa 2026, kasi tapos na, di ba? Natapos na yung, naging batas na yung budget na deliberate noong 2025, December, tapos naging batas na yon. At ngayon, ginagamit na natin yan. Anong petsa ngayon? March. March pa lang, pangatlong buwan pa lang. So, ibig sabihin, meron pa yan dapat. Magkano ang contingency plan ang ating Dahil nga, ilabas ko, hindi ko mabasa yung malit na screen ko eh. Ito. Ayan. Sabi dito, the unprogrammed appropriation which function as contingency type fund for the government are about 245 billion. Alam niyo kung magkano ang 245 billion? Alam niyo kung gaano kadami yun? Sa 2026 yan, ha? This fund can only be used if additional revenues or foreign loans come in and they are not automatically released. Except pag may mga ganitong emergency, which is the unpredicted na pangyayari sa ating bayan. Ito the Office of the President o OP has about 4.5 billion mismo yung pondo. Could you just imagine that, ladies and gentlemen? Nung panahon ni Pangulong Duterte, sabi niya nung nagkaroon ng COVID, kailangan mag-purchase ng bakuna at kailangan bayaran yung mga hotel. Remember, hinutel ang mga OFWN. We are witness to that. Si Mok ang sumusundo sa kanila sa airport, dinadala sa hotel, pati pagkain. Noong time na yon, nagtaasan ng pagkain. Ito, sabi ko nga sa inyo, kwento ko lang ito eh. Kasi may kaalaman ako dito eh. Siyempre, yung mga iba, dahil nga wala na silang mga restaurant, ang ginawa nila, yung mga sarili-sarili nila, gumawa sila, pero nagmahal ang pagkain. Sinabi ni Moca yan kay Pangulong Duterte na, boss, nagmahal yung pagkain kasi ganito. Kasi mahirap talagang kumuha ngayon. Paano yan? Hindi naman pwedeng puro Jollibee. Sa libo yun per day na hinahatiran ng pagkain. So hindi pwede naman Jollibee lang yan. At mahal din ng Jollibee. Pork sa 2 pieces na 3 beses kakain niya sa isang araw. Yung iba 4. Pero 3 lang ang dinideliver. Alam mo, sabi mismo ni Pangulong Duterte, just buy. ASAP. Bumili kayo ASAP. I-deliver ninyo, alagaan ninyong OFW. Lahat ng hotel nirentahan ng gobyerno. Tapos ang sabi nga niya, paano ang gagawin ito? Kumuha tayo ng budget. Basta, kung kailangan ko ibenta yung... Basta may sinabi siyang kailangan niya ibebenta niya. Basta lang makakuha tayo ng budget. Sa totoo lang, mas malala noon. Noon kasi sarado ang ekonomiya, sarado ang lahat. Pero nagawa ng paraan. Imagine niyo kunwari lang si Marcos Jr. ang naandyan ngayon sa Malacanang panahon ng COVID. Marami nang patay. Sigurado ko. Bakit? Anong gagawin niya? Magre-report lang siya. Di ba? Imagine niyo yan Buti nga si Pangulong Duterte. Ngayon, ang simple-simple ng problema. Bakit? Tanungin ko kayo, may opisina pa rin ba? Meron. May mall pa rin ba? Meron. May gimikan pa rin ba? Meron. May restaurant pa rin ba? Meron. May namamasyal pa, may mga turista pa rin? Meron. Lahat meron. Imagine niyo lahat meron, nagfa-function. Ano lang wala? Yung sinasabi nilang airspace. Gago! Na hindi naman buong mundo bawal ang lumipad. Pwede ka namang umikot. Pero anong palusot ni Marcos? Tiis-tiis na lang muna, walang budget. Tiis-tiis na lang, di ba? Meron nga lumalabas ngayon sa Bahrain. Ay sabi nung ni Jay, yung mismong I think tito niya na andoon at narinig mismo na sinasabi na wala daw budget. Anong walang budget? Ayan Ayan po ang budget. Kaya mga OFW, wag po kayo maniniwala sa fake news mismo ni Marcos na walang budget. Ayan ang budget.
baka sabihin kasi ng iba, bakit yung sa Office of the President lang ay 4.5 billion lang. Yung pangalang sapat na eh. Pero the entire department, every department na agency, ibig sabihin yung DOE, DPWH, lahat siya meron tinatawag na contingency plan. Contingency fund o yung tinatawag na unprogrammed funds. Meron yan, bawat departamento ng gobyerno. Na, alam mo, dali lang yan. Sabihin lang ng Pangulo, akin na yung contingency mo. Akin na. Pirma natin yan. Akin na, i-release nyo na yan. Pak. Akin to, release natin yan. Pak. Ito, akin to. Release natin yan. Kailangan yan. O, DOE, tataas ang gasolina. Magkano ang contingency fund yan program? Pak. Bigyan lahat ng mga public transportation. O, pak. Pwede yun eh. Isang pirma lang yan. Bakit hindi magawa? Ito yung sinasabi noong panahon na matindi ang korupsyon noong 2025. Ang dami na ako narinig na ganito. Ang dami ng congressman at opisyal ng gobyerno na nagsabi sa akin ito. Noong una, ayokong paniwalaan eh. Sabi nila, alam mo, may nagsabi sa akin to. Ito pa yung panahon ng bagyo. Ipanalangin natin na wag nang bumagyo. Sabi ko, bakit? Kasi yung pera ng gobyerno, ubus na. Actually, yung nakausap ko na sa yan eh. Ayoko na lang sabihin ko anong departamento pero USEC yun. Ubus na. Wala na. Bakit? Ay, di rin namin alam. Basta wala na. Ganun? Wala na? O anong nangyari? Hindi namin alam. Basta ubus na. Sana lang talaga wag nang magkaroon tayo ng delubyo like earthquake, like bagyo, baha. Kasi patay tayo lahat. Hindi ako naniwala. 2025 ito Tapos pumutok yung ghost control, ghost flood control. Tama nga, inubos na. Napunta na sa mali-maleta at diniliber na sa mga congressman. So, ganun ang nangyayari. Tapos, eto na naman, 2026. Marso pa lang. Asan na itong pera na to? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi mahirap ang Pilipinas. Ang gobyerno, hindi mahirap. Madaming pera ang gobyerno. Ang tanong, nasaan? Nasa maleta? Nasa bulsa? Nasa envelope? O nandun sa departamento? O nasa cooking? Hindi, nagtatanong lang ako Kasi may mga nagsabi, yung mismong mga nag-deliver, ay sinabi nila na i-deliver na nila sa mga bahay ng mga congressman, sa bahay ng presidente daw, allegedly, sa bahay daw, di umano ni Romualdez.